what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Mogs TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga kababayan. At ngayon pag-uusapan natin, no? Ito pong post ni Noelle Duterte mga kababayan, no? Correct me if I'm wrong kung tama ba yung aking pagkakabigkas ng kanyang pangalan mga kababayan. Or Noelle Duterte, okay? So meron siya ditong mensahe mga tol, no, sa kanyang mga kababayan diyan po sa Davao City, mga kababayan, no. At ito nga po, no, yung kanyang sinasabi na kung saan, no, hindi po siya pabor doon sa mga tao na pilit pa rin pong iboboto, no, ito nga dating Pangulong Rodrigo Duterte. Okay, so mayor ba tinatakbo ni dating Pangulong Duterte diyan sa Davao mga kababayan. No, siguro ito yung kanyang payo, no, sa kanyang mga kababayan. No, kasi oo nga naman, 'di ba? Nasa dahig ang dating Pangulong Duterte, 'di ba mga kababayan? So ano naman ang magagawa niya kung nandoon siya? Okay, so yan ang ating aalamin at pag-uusapan ngayon. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Okay, so shoutouts pala tayo sa mga bago natin subscribers dyan. At sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta sa atin, maraming salamat sa inyong suporta. Okay, so ito nga po si Noelle Duterte ay sinasabing pamangkin, no, ng ating dating Pangulong Duterte at pinsang buo, no, neto ni VP Sara Duterte, pisang buo ata ito mga babayan. Pero kung titignan natin, no, itong mga Duterte mismo na to, no, itong pinsan o kamag-anak ay parang isinusuka rin sila. No, mga kamag-anak mismo nila, no, mga babayan, ay tila baga ayaw din sa kanila. Parang kinamumuhian din sila ng sarili nilang kamag-anak, mga babayan, no? Yun ang masaklap dun eh. Yung sarili mong kamag-anak, kinamumuhian ka, galit sa'yo. Dahil nga siguro mas kilala nila, no, etong pamilya na to. Kaya ganun na lang yung kanilang attitude towards dito sa family ng dating Pangulong Duterte, mga babayan. At ito nga po yung kanyang liham dito, no? Ang sabi nga po niya, mga babayan, Dear Davao City. Okay, so sa kabuuan po ito ng Davao City, mga kababayan, Rodrigo Duterte, o yung dating Pangulong Duterte. Pero magtataka ka, no, ang banggit lang niya dito, Rodrigo, mga kababayan, no? Bakit kaya? 'Di ba? Rodrigo isn't going to go home anytime soon. He's going to be at The Hague for a while, then somewhere else should he get convicted, mga babayan. No? Wala raw ibang pupuntahan. Ito nga dating Pangulong Duterte kung siya ay na-convict, mga babayan. No? At hindi rin daw ito makakauwi, no, anytime soon. Kumbaga, hindi pa ito makakauwi ngayon. No? At magtatagal po siya, no, doon sa The Hague, mga babayan. No, sila mismo naniniwala sila, no, ito nga pamangkin ng dating Pangulong Duterte o pinsan, no, nila VP Sara Duterte, naniniwala sila, no, na ang dating Pangulong Duterte, mga babayan, no, ay magtatagal, no, sa The Hague. Sila mismo, no, kumbinsido sila na magtatagal ito sa The Hague. At ang masaklap diyan, mga babayan, ay parang tanggap din nila, no, na hindi na makakauwi ang dating Pangulong Duterte kung siya ay makonvict po doon at maging ano tawag natin dito, convicted po sa kanyang mga kaso, mga babayan. Okay, so dito pinayuhan niya yung kanyang mga kababayan, yung kanilang mga kababayan, no? At sabi nga po niya dito, mga tol, no, ayan, my unsolicited advice. Okay? So don't waste your votes on him on Monday, sabi dito, mga kababayan, no? Ayan, no, asulat. Don't waste your votes on him on Monday. No, he won't be able to claim the victory seat anyway, and you'll just make City Hall more chaotic than it is already. No? Mas magiging chaotic daw ang City Hall,
mga babayan. Dahil parang mangyayari niyan. No, oo nga naman. No, may punto siya dito, no? Parang mas magiging magulo to, mga babayan. Bakit ka mo? No? Kung mananalo ang dating Pangulong Duterte, ito lang ito lang naman yung idea ko diyan, no. Kung mananalo yung dating Pangulong Rodrigo Duterte, no, wala pong uupo na mayor. Okay? So ang uupo po doon next is yung vice mayor. Okay? So syempre magkakaroon ng kaguluhan yan dahil paano kung hindi pabor sa kanila yung vice mayor? 'Di ba? Aawayin niya ng mga supporters ng mga Duterte. Actually, wala akong idea, no? Sinasabi ko nga sa inyo, wala akong idea sa mga nangyayari dyan sa Davao, mga kababayan, no? Pero ito, yung sinasabi dito, don't waste your votes on him on Monday. No? Huwag nyo daw pong sayangin yung boto ninyo sa dating Pangulong Duterte dahil hindi nga naman daw po siya makakauwi dahil nasa dahig siya. At kung sakaling makonvict nga po siya doon sa dahig, doon na po siya makukulong o baka makulong pa siya sa ibang lugar, mga kababayan. Diba? So, masasayang lang yung inyong mga boto. So, mas maganda kung sakaling boboto kayo, doon na sa tao, no, na posibleng o pwedeng umupo sa pwesto, no, na magpatakbo ng Davao City. Kumbaga mga tol, mga babayan, bigyan ninyo ng chance. So, ito nga nakasulat dito. Ano sabi dito? You have a chance to take a different road. Try it. Skip the Dutertes this round and see what happens, mga babayan. Diba? So, i-try nyo daw, no, na ibang landas naman, iba naman. No? Kung sila, galit sila o ayaw nila, mga babayan, doon sa tinatawag nating yung pamilya, diba, na nakaupo sa pwesto. Diba? Eto mga Duterte, no, dyan sa Davao, halos lahat ng pwesto ay hawak na po nila. Diba? Kung magme-mayor sila, hawak ng Duterte, congressman, hawak pa rin ng mga Duterte, Vice President, hawak pa rin ng mga Duterte, mga babayan. Diba? Galit na galit sila sa mga ganon, sistema. No? Ayaw nila. Diba? Sinisita nila yung mga Marcoses. Si Senator Amy nasa Senate. Ang Pangulo natin ay Pangulong Bongbong Marcos. Yung anak nila, no, ay congressman din. Diba mga babayan? Si Sandro. Nagagalit sila dahil nandun nga lahat sa politika yung pamilya. Bakit itong mga Duterte hindi ninyo masita? Yung sinasabi natin mga babayan, bago sila magbato ng putik o bago kayo magbato ng putik, no? Tignan nyo muna yung sarili nyo sa salamin. No, yung bang sasabihin ninyo may katuturan o baka bumalik lang sa inyo? Well, tama naman to kanyang payo, mga kababayan, na huwag nyo sayangin yung inyong boto dyan po sa Davao. No? Try nyo iba. Nograles ata yung tumatakbo dyan, mga kababayan. Hindi ako nagkakamali. Correct me if I'm wrong. No? Pwede nyo iboto nga naman yung iba. Kagaya na nangyari sa Manila, ganun din. Diba? Moreno, tapos Lacuna. Diba? Pwedeng pwedeng nyo i-try naman yung iba. Then, kung pangit yung pamamalakad, then that's the time. No? 3 years lang naman yan. The next term, huwag nyo iboto. Diba? Ganun lang kasimple yung mga babayan. No? Try nyo rin na huwag bumoto muna ng mga Duterte ngayon. Diba? Try nyo naman na iba yung magsilbi sa inyo. Dahil malay nyo, mas maganda pala, no, yung kanilang pamamalakad. Hindi tayo po pwedeng mag-stick to one lang, mga babayan, pagdating po sa politika. Kailangan nating itry naman. No, subukan natin yung iba na magserbisyo naman sa inyo. Pagbigyan natin yung ibang magserbisyo sa inyo. Dahil kung nandiyan lang kayo palagi, hindi na rin kayo aasenso talaga. Kumbaga, malay nyo, mas umaasenso na yung Davao ngayon. Pag tinesting natin yung iba, mas aasenso pa pala yung Davao. Diba? Mas aangat pa pala. May mas magagawa pa palang mas maganda kaysa doon sa mga Duterte. Diba? Pinapayuhan lang kayo ng mismong kamag-anak, pamangkin o pinsan ng ating Vice President Sara Duterte na huwag niyong sayangin yung inyong boto. No? Maging matalino kayo sa inyong pagboto. Huwag ninyong sayangin. No? Boboto ba kayo ng tao na hindi makakaupo sa pwesto? No? Boboto ba kayo ng tao, mga babayan, na hindi na kayo mapagsisilbihan?
'Di ba? Boboto ba kayo ng tao na walang magagawa dahil nasa dahig at iniimbestigahan? 'Di ba? And what if, no, worst comes to worst, ma-convict po 'yan. Anong mangyayari sa inyo? Diyan sa Davao. 'Di ba? So tama lang naman, no? Magiging chaotic na naman talaga, no, ang mangyayari diyan po sa Davao pagka ganyan po ang nangyari. No, kasi wala kayong mayor na uupo eh. Walang mayor na tatayo para sa inyo. 'Di ba? So yun po yung masaklap na mangyayari dito, at ang pinakamasaklap, yung kamag-anak pa nila mismo ang nagbunyag neto at nanawagan na wag silang iboto. 'Di ba? Try nyo rin, no? Try nyo rin. Malay nyo naman tama, no? Na wag silang iboto, at tama rin, no, na wag silang suportahan muna ngayon, mga kababayan. 'Di ba? Okay, so yan, ano masasabi ninyo, no, dito sa balita na to? Pa-comment po sa ibaba ang inyong mga opinion at atin yung pag-usapan, alright? So, kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. I'm out.